Hello, I'm Shelo Francisco, former OFW. Before ako maging OFW, nag-online seller muna ako. So kung ano yung uso, yun yung binebenta ko from Divisoria and Baclaran, like sunglasses, habayanas, na fake yan, diba? And then kung ano-ano pa. Lumaki po ako na OFW yung nanay ko. So 2016 at the age of 21, nagkaroon ako ng chance na yung nanay ko, binalitaan ako na kukunin daw ako ng employer niya. Grinab ko yung opportunity na yon dahil alam ko malaki yung sahod doon. Unlike other Filipino, mahirap pumunta sa ibang bansa dahil nagbabayad ka ng placement fee. Samantalang ako, di ba, maswerte ako kasi processing fee lang yung binayaran ko para magkaroon ako ng visa papuntang Qatar. Bilang isang OFW for 4 years, malaki naman yung sahod namin. Kaso nga lang, malaki din yung nagiging cost of living namin sa ibang bansa. Maswerte na ako kasi yung nanay ko nandun, kasama ko siya sa trabaho ko, libre pagkain, libre accommodation. Yearly, umuwi naman ako sa Pilipinas, may naipon naman, kaso nga lang, ang mindset kasi ng Filipino, tuwing uuwi kami sa Pilipinas, libre dito, libre doon, luho dito, luho doon. Alam namin, pagbalik namin sa ibang bansa, kaya naman ulit namin kitain yung ganong kalaking pera. Ang nangyayari kasi sa isang OFW, madalas hindi pa dumadating yung sahod namin, nako-compute na namin kung saan namin siya dadalhin. So nagiging cycle lang siya, wala talaga kaming naiipon. April 2020, kababalik ko lang ng Qatar. After 2 weeks, dumating yung hindi inaasahan ng lahat, ang pandemic. Papataas ng papataas ang case sa Qatar. Nag-announce yung ministry na for 3 months, magsasarado daw muna yung polyclinic. Ang hinahawakan ko na department is dermatology and dental. Since kababalik ko lang galing Pilipinas, walang ipon, walang panggastos. Ang una agad na isip ko is paano na yung magiging cost of living namin, ano yung pang-grocery namin, ano yung panggagastos namin, and higit sa lahat, ano yung ipapadala ko sa Pilipinas. So, sa madaling salita, wala kaming sahod. Hanggang sa nagkaroon ng meeting ang mga staff and management, ang napag-usapan is ang magiging sahod namin, yung 21 days namin, and then yung back pay namin. Maliit lang naman yun. Halos pang grocery lang namin siya ng isang buwan. Ang una agad na isip ko is paano na yung family ko sa Pilipinas. Ano yung ipapadala namin? Ipareho kami ng nanay ko na nasa ibang bansa. May 2020, habang wala pa din kaming work, may isa na naman dumating na problema. Ang hindi ko inaasahan, nabalitaan ko na yung tatay ko is na ospital. Hello, tita. Hello, ma'am. Magandang araw po. Ako po yung nurse in charge po para sa tatay nyo. Pinapatawagan ka po niya sa akin through Viber. Ako po si Nurse Sims ng St. Teresa Hospital. Bakit? Anong nangyari? Naku, ma'am. Nagkaroon po ng komplikasyon po si tatay po ninyo sa baga at sa liver na nag-cause ng tubig sa tiyan o ascites. Kailangan nyo po sigurong umuwi para makita nyo po kalagayan ng tatay nyo sa madaling panahon. Pagkalihin niyo po ang tatay ko. Wala na po namin lahat magalit. Gusto ko umuwi. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Hindi ako. Tulungan niyo po. Hanggang naisip ko na lang na, member nga pala ako ng iFern. Buti na lang, pagbalik ko ng Qatar, may dala akong brochure and USB. Inaral ko yung negosyo. Syempre, hindi ko pa masagot yung ibang tanong ng mga nilalatagan ko. Agad-agad kong tinawagan si Upline Joseph and Upline Irish. Ang kagandahan dito sa negosyo na to, di ba? Isang tawag mo lang dun sa mga upline mo, nandyan na sila para i-guide ka at tulungan ka. Naalala ko, kasama pa namin si Upline Ken nung naglatag kami nung unang beses na yon. Nag-pay in naman, hanggang sa nagsunod-sunod na yung resulta, nilakasan ko na yung loob ko dahil ito na lang yung chance para makabayad ako sa hospital bills at panggastos ng family ko. Thankful ako sa iFern, lalong-lalo na sa mga uplines ko dahil meron kaming 7th way of earning. Thank you Uplines SPD Ken and Rain, PD Aspen and FBP Cathy, and of course my direct sponsors SFBP Joseph and FM Iris Santiago sa lahat ng guidance. Hindi ko na po kailangan lumayo sa pamilya. And of course, Sir Tom and Mama Dam Kim, thank you po for creating this amazing opportunity
Tunay na ang ginto ay nasa Pilipinas, basta nasa tamang opportunity. Tandang-tanda ko pa, nanalo ako dun sa grand prize ni na-Upline Ken and Upline Rain. 5,000 pesos yun. Malaking tulong na yun sa akin dahil ang isang tableta ng tatay ko is nagkakahalaga ng 4,800. Meron ding 7th way of earning sina Upline Joseph and Upline Irish. Para sa akin, malaking tulong na siya. Para sa amin na walang sinasahod sa ibang bansa. Hanggang sa kailangan ng ma-discharge ng tatay ko. Kulang pa din yung hawak na pera. Isa lang yung naisip ko, ang mangutang. Mangutang sa kapitbahay. Malaki yung interest, 10%, pero lahat naman tayo gagawin para sa pamilya. Lalong-lalo na pag daddy's girl ka. Dumating na din sa punto na sinabi ko sa sarili ko, mawala na sa akin lahat, wag lang yung tatay ko. Na-discharge yung tatay ko, tuloy-tuloy pa din yung maintenance, ibig sabihin, kailangan ko pa din ng pambili ng gamot. Hanggang sa nakabalik kami sa work for 4 hours lang, ibig sabihin 4 hours, kalahati lang din yung sahod. Hindi pa rin sapat para mabayaran ko yung inutang ko para sa hospital bills ng tatay ko. From 4 hours duty, after 1 week, 8 hours na ulit yung duty namin. During break time, doon ko ginagawa si iFern. Nagpupunta ako doon sa vacant room namin. During break time ko, doon ako nagseset ng schedule, nagpro-prospecting, nag-RBA, nag-NDO, and then nag-goal setting sa mga downlines ko. Hindi na ako umuwi ng bahay dahil kailangan kong bigyan ng oras yung negosyo ko. Ginawa ko yung iFern May 2020. I'm planning to have an early retirement para yung retirement money ko may pupuntahan, di ba? Yes, ma'am. So, sobrang ganda ng iFern kasi dati nga lang, ma'am, akala ko part-time ko lang tong gagawin. Pero malapit na akong umuwi, ma'am, nang dahil dito sa iFern. After 1 month, na-hit ko yung associate, June 2020. And then after 1 month, July 2020, doon ako nag-rank advance to builder. And then after 1 month ulit, doon ko naman na-hit yung team builder. Kasabay nun, ang pag-income ko ng 100,000, 137,000, doon sumabay yung pagiging top distributor ko. Hanggang December 2020, doon ko naisip na mag-for good na. Dahil nakikita ko na mas natataasan na ni iFern yung sinasahod ko. Nilakasan ko yung loob ko, umuwi ako ng walang ipon sa pagiging OFW. I'm Chelo Francisco, your OFW kabayan, turned into millionaire here in iFern. Thankful ako kay iFern dahil umincome ako ng 4 months ng 400,000. Kumikita naman ako ng ganong kalaki sa ibang bansa pero never ko siyang nahawakan dahil sabi ko nga hindi pa dumadating yung sahod namin, na-compute na namin kung saan namin siya dadalhin, kung saan namin siya ibabayad. Pero dito sa iFern, nahawakan ko yung 400,000 na ginawa ko yung negosyo for 4 months lang. Hanggang January 30, na-expired na yung ID ko, ibig sabihin hindi na ako makakabalik sa ibang bansa. Tinuloy ko na yung negosyo. February 2021, nag-earn ulit ako ng 6 digits. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. At hindi lang yan. Dahil din kay iFern, nag-earn na din ako ng 6 digits per month. Nagkaroon na din ako ng LV belt worth of 33,000 na sa pagiging empleyado, never ko yang makukuha. Nagkaroon na din ako ng Jordan shoes na dati sa pagiging empleyado, naghihintay pa ako ng sale para lang magkaroon ako ng sapatos. Nagkaroon na din ako ng Elite Toy na sabi ko, kayang-kaya palang balikan yung pagiging bata mo dito sa iFern. And then, syempre, nagkaroon na din ako ng Rolex na sabi ko sa sarili ko nung nasa Qatar ako, nakikita ko lang siya dun sa mga daan. Never akong bibili niyan dahil worth of million siya. Pareho lang naman siya ng orasan ko na Casio and Apple Watch. Ba't ako bibili niyan? Pero never did I imagine na dito sa iFern, mabibigyan ako ng Rolex worth of 700,000 for free. 2021, nagkaroon ako ng sariling pamilya. Alam na alam ko po yung pakiramdam, consequences ng isang anak ng OFW. Sabi ko sa sarili ko, ayokong maranasan na magiging pamilya ko yung naranasan ko before. Malayo ang loob sa nanay. Dahil lumaki ako na yung nanay ko OFW. Beyond the material things na binigay sa akin ni iFern, beyond the money, binigay sa akin ni iFern na maputol ko yung chain na from tita ko, nanay ko, ako, OFW, ayokong mangyari na pati yung anak ko is maging OFW.
Ginawa ko yung iPhone dahil ito yung naisip ko na hindi ko na kailangan lumayo sa pamilya ko para mabigyan sila ng magandang buhay. 2024, yung dating nagsasabi na baka tsamba lang income sa iFern, ngayon, mas lumaki na ang income. Naka-experience maging top 20 and top 60 ng iFern. And in 2025, yung dating nakikihiram lang ng sasakyan sa nanay para lang makapagnegosyo, ngayon, may sarili na pong Mini Cooper. Na dati, every Wednesday, uma-attend lang ako sa event ng Mini Ladies. Ngayon, hindi ako makapaniwala na part na ako nito. Dito sa iFern, basta may pangarap ka, matutupad yan. Lahat ng akala mo na imposible, magiging posible basta sasabayan mo ng action at syempre lalong-lalo na tiwala sa sarili. So, meron po tayong 77 Mini Lady today. Why does she want to join Mini Lady? Sabi niya, I see this as an opportunity for personal growth. Ayoko nang manood lang sa kanila. And of course, yes, upline, yes, Sir Tom, and now, yes, Madam Kim. So, ito, let's welcome on stage, Cello Madula. Happy na tayo? Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ngayon, mahigit 1 taon na ako dito sa Pilipinas. Hindi ko na kailangan lumayo para kumita ng pera. Hindi ko inakala na dito pala sa iFern mabilis lang mabago yung buhay. Para sa mga kapwa ko OFW or makabagong bayani, subukan po nating silipin yung iFern. Dito, mabilis mong makakamit yung freedom. Freedom na kaya mong kumawala sa mga amo na ang tingin sa ating mga Pilipino ay maliit lang. Freedom na hindi mo na kailangan lumayo sa pamilya. Freedom na maputol natin yung chain ng kahirapan. Ako si Cello, dating OFW na nakipagsapalaran noon sa ibang bansa. Ngayon, nakipagsapalaran sa sarili kong bayan. And now, turned into multi-millionaire in iFern.